Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, i-review na rin natin finally ang isa sa budget smartphone or bagong budget smartphone today, which is the itel Power 70. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. Mga J-Vlog, shoutout sa mga nakanood ng unboxing natin sa itel Power 70, first impression, and of course 5 reasons why you should purchase this device. And this time, full review na rin po natin ng itel Power 70. So dito sa ating full review, syempre magpo-provide tayo ng mga camera samples netong device na to, video samples, and of course yung opinion natin or yung final verdict natin dito sa itel Power 70 kung sulit ba siya. Pero ano nga muna ba ang SRP nito? So si itel Power 70, yung 4GB 128 niya is 4899. Tapos yung 4GB 256 is 5499. Pero magandang balita nga, pag bibili nyo to sa online, mura po siya. So let's check ngayon as of June 9, 2025 kung magkano na lang ang itel Power 70. So yun mga ka-J-Vlog, yung itel Power 70 this time, yun nga, 4 plus siya. Below SRP pa rin naman siya. Nabili ko tong yung 4GB 128 neto nung sale sa halagang 3.5. Pero ngayon bumalik na siya sa SRP niya ngayon sa online. Parang mas mura lang ng few hundred of pesos. Pero kung aabangan nyo to sa online or sa payday sale, even 7.7, baka makuha nyo pa to ng mas mababa. Pero syempre pag sa online, meron po itong payday sale sa 15 tapos sa 30. Abangan nyo na lang, baka makuha nyo po ito na mas mura. Pero kung interested kayo makuha itong itel Power 70 sa below SRP, nandito po yan sa gilid ng ating video. Nakalagay dyan, view product. I-click nyo na lang yan para ma-redirect kayo sa murang itel Power 70. Or, yung link din neto mga ka-J-Vlog nasa description box. I-click nyo na lang yan kung interested kayo mag-purchase ng napakamurang itel Power 70. Itong napili nga nating color is color blue. So dito sa ating full review, titingnan natin kung sulit nga ba i-purchase ang itel Power 70. So yun mga ka-J-Vlog, next naman gusto ko i-share sa inyo yung mga nagustuhan ko dito sa itel Power 70 at kung bakit kahit pa paano isulit din naman itong device na to. Pero syempre, I'll provide cons din. Pero meron kasi ako nakitang cons din dito sa itel Power 70 para rin naman syempre equal at hindi sabihin bias ang ating video, di ba? Unang-una na maganda sa itel Power 70 display. Real talk sa display, napaka-solid. Very standard na 6.67 inches. Malaki rin naman yung screen display ng itel Power 70. Ang maganda rin dito, 120Hz siya, di ba? For smoother animation. And ang ilalaban natin sa itel Power 70, ito, yan. Na hindi pa rin magawa ng mga ibang brands, punch hole display. Yung mga ibang brands still naka-notch display pa rin sa mga murang halaga. I don't know why, pero pag Transsion, asahan nyo na naka-punch hole display na yung mga devices sila. At yun nga, standards na HD Plus 720p na reasonable naman sa kanyang price tag na 3 to 4,000 pesos. Again, kaya ko sinabi 3 to 4,000 pesos, yan na kasi yung mabibili natin sa online. Pero bumabalik dito sa SRP niya na yung 4GB 256 niya sa halagang 5.5 ba yun? Yun, mura pa rin naman mga J-Vlog. Next na maganda naman sa itel Power 70, RAM at ROM nga. So, very generous si itel when it comes sa storage nitong itel Power 70 dahil yun nga, 256GB na at 128 ang ipoprovide niya. Hindi na yung parang standard sa mga budget smartphone ngayon na 64GB, 64, 128, di ba? Ngayon, 128 and 256 na po ang ipoprovide ng itel Power 70. So, 5 plus, makukuha nyo to ng 4GB 256. Napakasulit. Tapos, pag bibili nyo to sa online, mas mura siya. Yung 4GB 256, there's a possibility na makuha nyo ng 4 plus lang yung 4GB 256. Kasi nakuha ko tong 4GB 128 sa halagang sa halagang 3,000 plus lang. So, sobrang sulit ng itel Power 70 when it comes sa storage. Nakakatuwa na very generous ang itel pagdating sa RAM at ROM ng kanilang devices. Yung RAM, very standard naman yan sa kanyang presyo na na 3 to 5,000 pesos sabihin natin. Standard na yan or minimum na rin pwede natin makuha 4GB of RAM na. Pero syempre, innovation, di ba? Mag-2026 na, hopefully, maging minimum na nilang i-provide is 6GB of RAM na. Pero again, 4GB pwede pa rin naman yan. Nakakapaglaro pa rin naman tayo sa ganyan. Yes, extended RAM ang itel Power 70. Pero again, pag extended RAM, parati kayo maging mapanuri na hindi po siya yung babasehan natin sa overall specs ng device.
doon pa rin tayo sa physical RAM itself na 4GB lang talaga ang physical RAM netong device na to. Next, mga ka-J-Vlog, camera. Camera niya, for its price tag naman, okay rin naman, malinaw din siya. Mamaya magbibigay ako ng photo samples netong Itel Power 70. So, 13 megapixel siya. Again, tulad ng sinasabi ko sa mga ibang video natin, hindi po basehan ang taas sa megapixel sa linaw ng camera. Biruin mo to, 13 megapixel lang, pero maganda yung photo quality na mapoprovide niya. Compare naman doon sa tinest natin na Xiaomi Redmi A5 na 32 megapixel na sobrang disappointed ako sa camera ng device na yun. Mas maganda pa rin yung camera nito na 13 megapixel. So yun, okay rin naman for its price tag, makakapagbigay rin naman to ng reasonable photo quality. Next mga ka-J-Vlog, battery. So sa battery, ang isa ring main na feature ng Itel Power 70, pangalan pa lang niya, Power 70. So meaning sa battery talaga rin nagfo-focus to. Napakalaki, 6,000 mAh na removable battery capacity. Tapos yun nga, meron pa tong kasamang charging case na free. So, a total of 10K mAh. So, pag bibili nyo to, maging mapanuri pa rin. Nung binili ko to kasi nakalagay doon 10K mAh battery. Pero, yung pala, naka-divide yung 10K. 6K yung battery mismo ng smartphone. Tapos, 4K yung battery charging case. So, medyo misleading talaga yung posting ng Itel dito. Pero, tingnan natin kung nag-iba ba. So, yun. Doon sa mismong ng Itel, nakalagay pa rin yung 10K mAh battery niya. So, nakalagay pa rin 10K. Pero naka-divide nga to sa 6 gig, sa 6K na battery ng device tapos 4K doon sa charging case. So again, pag bibili nyo to, parati maging mapanurin na baka kala nyo yung total na battery na itong Itel Power 70 is 10K. Hindi po, 6K lang siya plus yung libreng charging case na okay rin naman, na nakakatuwa. Nag-provide sila ng charging case at yung charging case na binigay ng Itel dito, hindi siya mabigat, hindi siya bulky, slim case siya. Na pag kinabit nyo dito sa Itel Power 70, yes, mararamdaman nyo yung kabigatan niya, pero hindi yung sobrang bigat na nilalagay before ng mga charging case sa sobrang bulky niya na mataba, nagiging mataba yung device. Hindi. Slim case pa rin itong, yung Itel Power 70 kasama yung kanyang charging case. So again, plenty of battery power tayo dito sa Itel Power 70 na perfect gamitin to sa pag nagtatrabaho kayo, lalo sa mga motor taxi riders natin, di ba? At sa navigating tool. Maganda pong i-recommend din ang battery power ng Itel Power 70. So, yun mga ka-J-Vlog, ang ating, yun lang mga ka-J-Vlog yung mga nagustuhan ko dito sa Itel Power 70. Next, is meron tayong cons na napansin dito sa device na to na yun lang, medyo na-disappoint ako. Number 1, chipset. Chipset niya, sobrang na-disappoint ako kasi MediaTek Helio G50 Ultimate. Nilagyan pa nga nila ng Ultimate at kung ano pang pinagkaiba nun sa G50 kasi pareho rin naman sila ng GPU na masakit sa ulo, PowerVR G8320. So yes, ramdam natin na hindi po smooth ang performance ng Itel Power 70, lalo-lalo na pag naglalaro tayo. Basic nga lang na ML, nagfe-frame drop na siya, even Honor Kings or COD. So hindi ko siya mare-recommend sa mga consumers na mahilig sa games. Mga ka-ML kayo dito, pinakamababang settings tapos nagfe-frame drop pa. Yun lang naman, yung yung normal usage lang na mag-scroll lang sa social media, nakakaramdam din kayo ng mga slow response dito sa Itel Power 70 even pag open ng apps yun. Diyan natin makikita ang performance ng GPU kasi hindi naman tayo titingin lang sa octa-core or sa CPU performance Siyempre, CPU tsaka GPU terno yan. Kung maganda naman ang clock speed mo, tulad nito, ang clock speed nito 2.2 GHz tapos yung GPU mo naman masakit sa ulo, wala din, di ba? So yun lang naman, kumbaga okay tong Itel Power 70 sa mga lang, mga casual user lang, hindi siya pwedeng pang gaming. Again, yung battery power niya, pwede ito as a navigating tool or gamitin niya sa trabaho niya. Pwede rin naman to kasi makunat ang battery. Kasi mga ibang consumers naghahanap ng sobrang kunat na battery na magagamit nila sa trabaho nila. Ito na po ang solusyon nyo dyan, Itel Power 70. Next mga J-Vlog na con ko lang na napansin at plus is yung operating system or yung OS na nakasama dito. So again, out of the box is Android 14 siya. Naka-Android 14 siya out of the box na medyo nakaka-disappoint. Android 14, yan. Again, lumabas to nung second quarter ng 2025. Dapat, Android 15 ka na. Kasi, syempre, kailangan mo na rin mag-step up. Android 14 is last year operating system pa. So, hopefully, magkaroon to ng OS update. Hindi natin alam kasi hanggang ngayon, wala pa rin siyang OS update. Baka mag-stick to sa Android 14, not sure. Pero kung Android 14 siya, yun yung nakaka-disappoint dito sa Itel Power 70, hindi siya Android 15. Pero Android 14,
matagal rin naman 'to mga gamit or years pa naman siya mga gamit. Pero again, kaya ako sinabing con kasi 2025 smartphone siya, dapat expected natin Android 15 na to. Pero again, let's hope na meron siyang OS update. So yun mga ka-J-Vlog, ang ating pros and cons dito sa Itel Power 70. So sana nakatulong ito sa mga sinabi ko sa inyo kung interested kayo dito sa device na to. Again, yung link po nito or yung product link nito nandito sa gilid ng ating video, nakalagay dyan, view product or nasa description box. I-click nyo na lang yan kung gusto nyo mabili ang Itel Power 70 ng below SRP lang. So let's explore the design and build quality ng Itel Power 70. So again, maganda naman yung overall design nitong device na to. Pero yun nga, meron ako nare-resemblance na text dito sa text. Ayan. So para siyang nothing phone, di ba? Ganito yung nothing phone, may ganyang text. So marathon power. So main focus talaga ng device na to is the battery power itself na napakalaki. Ayan, designed by Itel. Meron tayong dual camera setup dito. So dual lang siya. Etong nasa baba, I don't know, I think it's a sensor. Pero secondary camera niya is very useless din. Sensor din yan. Ito lang talaga magamit yung main camera. Meron tayong flash dito. Matte finish overall. Okay rin naman yung design na itong Itel Power 70. Hindi po siya mabigat. For a 6K mAh battery capacity na device, hindi po mabigat itong smartphone na to. At slim naman din ang kanyang design. Dito sa right side, nandito ang ating power button and volume rocker. Sa taas naman, wala tayong makikita. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone, Type-C port, and of course, yung kanyang speaker grills. Sa bibili ng Itel Power 70, good news, meron na siyang screen protector out of the box. At naka-punch hole display itong smartphone na to. Ayan, all goods na all goods din itong Itel Power 70. Explore natin yung camera nitong Itel Power 70. So ayan, nandito tayo ngayon sa main camera. Ayan, AI cam. Meron tayong zoom dito. 2 times zoom na hanggang 4 times digital zoom tayo dito sa Itel Power 70. So meron tayong mga icon sa taas. Ulad na lang ng Google Lens Flash, filters, and of course yung settings. So sa settings, may iba't iba tayong settings dito tayo. Shutter sound. Pwede natin set yung volume button nasa shutter. HDR mode, customized watermark. Ito yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Ayan, QR codes, scan QR codes, pwede rin dito. Ayan siya, very basic. Sa video naman, ayan, meron tayo dito, pinakamax sa resolution niya is Full HD 1080p up to 30 FPS. Meron tayong flash, Google Lens at yung settings. Meron din tayong time-lapse. Sa beauty naman, ayan, meron tayong beauty mode. Importante rin to sa rear camera ng isang device na meron din beauty mode, di ba? So, very helpful din itong ganitong mode sa rear. Meron tayong portrait mode for background blur, panorama shot for sa wider shot. And of course, more. Meron siyang slow motion. In fairness, may slow motion sa murang halaga lang. Front-facing camera, ayan. Meron tayong wide selfie for wider selfie. Portrait mode for background blur. Beauty mode. Siyempre, napaka-importante ng beauty mode sa front-facing camera. And malinaw din naman kahit paano ang front-facing camera ng Itel Power 70. So, meron tayong AI cam. Video is Full HD 1080p rin, up to 30 FPS. And meron din tayong time-lapse sa front-facing camera. So yun mga ka-J-Vlog, very basic lang naman po ang camera app ng Itel Power 70. Next mga ka-J-Vlog is biometrics test tayo dito sa Itel Power 70. So let's try first yung kanyang fingerprint scanner. So start tayo. So, pagdating sa fingerprint scanner, fast and accurate din naman. Next is face unlock. So, yan. Face unlock. Fast and accurate din. So, mga ka-J-Vlog ang ating full review dito sa Itel Power 70. Ang pinaka-main question, Lods, sulit ba ang Itel Power 70? For me, 50-50. Merong side na sulit siya, merong side na sobrang na-disappoint ako. Tulad ng sinabi ko, yung side na na-disappoint ako, chipset. Yes, bagong chipset ang MediaTek Helio G50 Ultimate. Pero, yung GPU nga na nilagay nila mga J-Vlog, dun sobra ako na-disappoint. PowerVR G8320. Sayang, ang ganda na. Ang ganda na ng Itel Power 70 to be honest. Specs, storage, display, battery, design, camera. Tinernohan nyo naman ng ganong chipset, di ba? Again, kumbaga sana, target nyo na lahat yung consumer, gamer, yung mga budget gamer natin, di ba? Matatarget nyo na rin sila. Pero since nilagyan nyo to ng slow chipset,
hindi na sila kasama sa target consumers nyo. Ang target consumers nyo, yung yung very basic lang ang ginagawa sa device. Bagay siya sa mga senior citizens din natin, di ba, na basic lang naman ang ginagawa sa device. May enjoy rin naman nila ang Itel Power 70 dahil makunat po ang battery niyan. Sa mga motor taxi riders natin, as a navigating tool, maganda rin i-recommend ang Itel Power 70 dahil pag sinalpak nyo po yung charging case niya, 10k mAh na po ang mapoprovide nitong device ito. Ang maganda rin sa charging case niya, pag sinalpak nyo, pwede nyong hindi gamitin yung power mismo. For example, lobat na kayo, pipindutin nyo lang yung button doon, that's the time na magagamit nyo yung power ng charging case niya. Tapos pag hindi nyo kailangan yung power ng charging case niya, pwede nyo i-double click, mo-off na po yung kanyang charging case. So very convenient, di ba? Na merong ganong charging case na ipoprovide dito sa Itel Power 70. And syempre, ang isa sa pinaka nagustuhan ko rin dito sa smartphone na to, plenty of storage sa murang halaga lang. So kung naghanap kayo ng isang smartphone na 256 sa halagang 4 to 5,000 pesos, maganda rin pong i-reco ang Itel Power 70 para sa inyo. Again mga ka-J-Vlog, okay naman siya for casual users lang. Pero kung gamer-centric kayo, budget gaming-centric, hindi po para sa inyo ang Itel Power 70 dahil ML pa lang. Sasakit ng ulo nyo pag naglaro kayo dito sa device na to. So again, kung interested kayo sa Itel Power 70, yung click na ito, nandito, View Products. I-click nyo na lang yan or nasa description box. I-add to cart nyo na itong Itel Power 70 hanggang mura pa siya at makukuha nyo siya ng below SRP.